Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Huli kam sa Quezon City ang pananalisin ng tatlong babaeng suspect sa customer ng isang mall sa Quezon City. Nagawa pa ng mga suspect na gamitin sa transaksyon ang credit card at laman ng e-wallet ng biktima. Balitang hatid ni James Agustin. Kuha ang tagpong ito sa loob ng isang mall sa Cubao, Quezon City. Masdan ang paglapit ng isang babae sa isa pang babae na bumibili noon ng ice cream. Gamit ang damit, tinatakpan ng babaeng suspect ang bag ng kanyang bibiktimahin hanggang sa mabuksan na ang zipper nito. Sumenya siya sa kanyang dalawang kasabwat na parehas gumagamit noon ng cellphone. Ilang sandali pa nakuha na ng suspect ang ilang gamit ng biktima. Nagpulasa na ang tatlong babaeng suspect. Magbabayad na lang siya doon sa store na binilhan niya. Napansin niya wala na yung wallet niya tsaka yung cellphone. Hanggang sa napansin niya yung babae na hinanap niya, nakita siya na doon sa may Aurora Boulevard na lang. Sakto na nagpapatrolya yung mga pulis natin na humingi siya ng tulong. Naaresto ang 28 anyos sa babae na nakunan sa CCTV camera na nagnakaw ng mga gamit. Hindi na nabawi ang kanyang mga ninakaw na naipasa na raw sa mga kasabwat. Ang masaklap, ginamit pa ng mga suspect ang credit card at e-wallet ng biktima sa mga transaksyon. Ayon sa pulisya, miyembro ang mga suspect ng tinatawag na salisigang na ang karaniwang binibiktima ay mall goers. Didistract niya yung attention ng victim para magkaroon sila ng chance na makuha yung gamit. Nasampahan na ang naarestong suspect ng reklamong theft. Itinanggi niya ang krimen. Hindi ko po alam. Hindi ko po mga kilala yung binibintang nila sa akin. Bakit kaya kayo ang naaresto? Hindi ko po alam. Pero kayo po ay nasa mall nung time na yun? Opo. Ano pong ginagawa niyo noon? May meet up lang po sana ako doon. Patuloy namang hinahanap ng pulisya ang dalawa pang kasabwat ng suspect. Paalala ng mga otoridad sa publiko para maiwasan mga biktima ng ganitong modus. Maging aware tayo sa mga taong nasa paligid natin, lalong yung mga hindi natin kilala. No? Tsaka i-secure natin yung gamit natin. Iwasan din natin yung mga crowded place kasi nagkakaroon sila ng chance na makasalisi. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala pong bagyo pero pinerwisyon ng baha at landslide ang ilang lugar sa bansa. Balita hatid ni Bea Pinlac. Gumuho ang lupa mula sa bundok na yan sa bahagi ng Banawe-Mayoya Road sa Banawe-Ifugao. Kabilang yan sa ilang landslide na nangyari sa lugar nitong Sabado, February 22. Humambalang ang mga lupa at bato sa kalsada. Base sa kumuha ng video, wala namang nasaktan sa nangyari. Nangyari raw ang landslide kasunod ng pag-ulan sa lugar na dulot ng amihan ayon sa Pag-asa. Naranasan naman ang pagbaha sa ilang bayan sa Sorsogon dahil sa ulan na dulot ng shear line. Sa bayan ng Bulan, pinasok na ng tubig ang mga bahay sa ilang barangay. May mga residenteng gumagamit na ng balsa para lang makatawid papunta sa kanilang pupuntahan. Pahirapan din ang pagdaan sa isang spillway sa bayan dahil sa pagbaha. Unti-unti namang humupa ang tubig kaya nakauwi na ang halos 200 pamilyang inilikas dahil sa baha. Nakaranas din ang pagbaha sa bayan ng Brooks Point sa Palawan. Dahil yan sa matinding pag-ulan doon ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Umapaw ang mga ilog sa bayan kaya binaha ang 11 barangay. Mahigit 200 pamilya ang inilikas. Nananatili sila sa evacuation center. May ilang residente namang nakituloy muna sa kanilang mga kaanak. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Posible pa rin ang pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, apektado ng hanging amihan ng Northern at Central Luzon kasama ang Metro Manila. Easterlies naman ang umiiral sa iba pang panig ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Makararanas din ang ulan ng ilang panig ng Northern Luzon, Aurora at Southern Luzon. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila.
Dahil sa amihan, magiging maalon muli at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga dagat sakop ng Batanes at sa ilang baybayin ng Ilocos Provinces at Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Naitala ang 14.4 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, 15.2 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 22.4 degrees Celsius dito sa Quezon City. Beep, beep, beep sa mga motorista, magpakarga na bago ang taas presyo bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, may dagdag na 70 centavos kada litro sa presyo ng gasolina. 40 centavos naman ang taas presyo sa diesel, habang ang kerosene may 20 centavos na dagdag sa kada litro. Yan na ang ikalawang linggo ng taas presyo sa gasolina, diesel at kerosene. Kritikal pa rin ang kondisyon ni Pope Francis ayon sa Vatican. Binabantayan pa rin si Pope Francis na nakakonfine at nagpapagaling sa isang ospital sa Rome, Italy. Nitong Sabado, nang unang i-describe ng Vatican na kritikal ang kondisyon ng Santo Papa at sinalinan siya ng dugo dahil sa prolonged asthma-like respiratory crisis. Nakitaan din ng Santo Papa ng problema sa kanyang kidney, bukod pa sa pakikipaglaban sa sakit na double pneumonia. Patuloy ang kabi-kabilang panalangin para sa paggaling ni Pope Francis. Kasama sa mga nakikiisa rito ang Rome-based Filipino Cardinal na si Luis Antonio Tagle. Sa isa namang mensahe sa Sunday prayer sa Vatican, nagpasalamat si Pope Francis sa kanyang mga doktor at sa mga patuloy na nagdarasal para sa kanyang paggaling. Tuloy ang ilang proyekto at may mga bago ring plano si bagong Transportation Secretary Vince Dizon. Detalye tayo niyan sa ulat on the spot ni Joseph Moro. Joseph? Rafi, official nang isinalin ni dating Transportation Secretary Jaime Bautista ang kapangyarihan bilang kalihim kay Secretary Vince Dizon. Kasabay ang mga hamon na mga malalaking proyekto katulad ng mga mass transport project tulad na lamang ng Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway Project. Sa isinagawang turnover ceremony sa Department of Transportation kanina ay pinasalamatan ni Dizon si Bautista sa mga nagawa nito sa kagawaran. Partikular na binanggit ni Dizon ang makasaysayang privatization at pagsasapribado ng Ninoy Aquino International Airport at dalawa pang lokal na mga airports sa bansa. Batid ni Dizon ang bigat ng mga responsibilidad ng kagawaran lalo pat nakakapekto ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ilan sa mga proyektong ipagpapatuloy ni Dizon, syempre yung Metro Manila Subway Project at NSCR o yung North-South Commuter Railway Project na dating sinabi ng DOTR na maaaring magkaroon ng partial operability sa taong 2028 pero sa ngayon ay humaharap sa issue ng right of way. Pag-aaralan ng DOTR kung may atras o masusunod pa rin ang timeline ng pansamantala nitong or partial na pagbubukas nito. Tungkol naman sa PUV Modernization Program, Rafi, ay tuloy daw ito pero kailangang isang alang pa rin ang nasa 16% na mga jeepney driver at operator na hindi pa sumasapi dito. Dalawang proyekto naman ang tinitingnang isa pribado, itong MRT3 at ang EDSA Busway. Binigyan din ni Dizon ng atas ng Pangulo sa kanya nang palitan niya si Bautista na pabilisin ang mga proyektong itong makakatulong para mapagaan ang buhay ng mga commuter. Rafi, kanina ay nakasalamuhan na rin ni Secretary Dizon yung mga opisyal ng Department of Transportation. May mga ilang department heads na papalitan pero hindi pa ito pinapangalanan ng kagawaran. Rafi. Maraming salamat, Joseph Morong. Hulikam sa Davao City, hinampas ng hollow block sa mukha ang grade 10 student na yan sa isang karinderya. Ang lalaki ng hampas kumaripas ng takbo para tumakas. Hinabol siya ng mga kasamahan ng lalaking hinampas niya. Hindi na nakunan ang iba pang tagpo. Ayon sa Davao City Police, nangyari ang insidente sa Barangay Crossing, Bayabas sa Toril District nitong Biyernes. Nagtamo ng sugat sa kanang kilay ang estudyante. Nakilala ang 16 na taong gulang na suspect na residente ng nabanggit na barangay. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Sa Rodriguez, Rizal, sugat sa mukha ang tinamon ng isang lalaki matapos saksakin ng balisong ng nakaaway niyang lasing. Ayon sa pulisya, nag-ugat ang gulo sa isang biro. Balitang hatid ni EJ Gomez.
ikaw ay aking ina-arresto sa ng pananaksa. Ano man ang iyong sasabihin, pwede makipagporo laban sa iyo sa mga bumalik sa Pilipinas. Arestado ang isang lalaki matapos masangkot sa pakikipag-away na nauwi sa pananaksak sa barangay San Rafael Rodriguez Rizal alas 3 ng madaling araw kahapon. Ayon sa pulisya, napadaan ang biktima kasama ang ilang kaibigan sa kinaroroonan ng sospek at ilan pang kasama nito na nasa inuman. Yung biktima ay nagtutulak ng kanilang motor dahil nasiraan sila. So doon sa tapat kung saan may nagiinuman, then may nagbiro na sunugin na natin, sunugin nyo na yan. And then may nagtapon ng lighter kung saan yun ang pinag-umpisahan ng kanilang gulo. Nagsuntukan daw ang sospek at biktima hanggang sa nung medyo natatalo na yung suspect ay pumasok sa loob ng kanilang bahay at kumuha ng balisong kung saan ay ilang beses inundayan ng saksak itong biktima natin at tinamaan nga dito sa mukha niya. nagtamo na malaking hiwa sa kaliwang pisngi ang 22 anyos na biktima. Ilang oras matapos ang insidente, naaresto ng mga pulis ang sospek. Na-recover mula sa sospek ang ginamit sa pananaksak. Kwento ng biktimang si Angelo De Pedro, bumiyahe sila sakay ng kanilang motorsiklo para bumili ng pagkain bago ang insidente. Pero nasiraan sila sa gitna ng kanilang biyahe. Yung nangyari po, inaayos po namin ng motor tapos yung sinabi niya, sabugin natin ng motor. Tapos may konting pagkalo po sa pambuno po kami tapos pumakbo po sa loob ng inuupahan nila. Tapos pagbalik niya po, sinaksak niya na po. Ayon naman sa 27 anyos na sospek, hindi siya kundi isa sa mga kasama niya ang nagbiro sa biktima. Paglapit niya, biniro niya lang. Lighteran na natin yan, tol. Tapos parang na ano yung isang kasama niya na may kargado din kami dito. Sinubukan pa niya na pigilan ng away pero di raw tumigil sa pangahamon ang biktima. Tapos sabi nung nasaksa ko po, sabi niya, sige, kahit magkaduguan tayo dito. Sabi niya, kahit hanggang umaga pa. Tapos sa sobrang ko po, galit ko, pumasok po ako sa bahay. Tapos paglabas ko po, sinunggaban ko po ng saksak. Tutuloy ko pa yung demanda. Para hindi na po maulit sa iba. Yung plek-plek po na yan, habang buhay niya dadalhin niya hanggang sa pagtandaan niya na yan. Naawa kami sa kanya, kaya lalaban kami. Mahaharap sa reklamong frustrated homicide ng suspect na nakukulong sa Custodial Municipal Police Station ng Rodriguez Rizal. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Maiinit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang punerarya sa Kalasyaw, Pangasinan ang na-scam ng nagpanggap nilang customer. Chris, magkano ang perang natangay sa punerarya? Tony, halos 24,000 piso ang nakuha ng scammer mula sa isang punerarya. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Natangayan ng libu-libong piso ang isang punerarya sa Kalasyaw, Pangasinan dahil sa scam. Kwento ng caretaker ng punerarya, may tumawag sa kanila noong February 10 para magtanong tungkol sa kanilang serbisyo. Namatay raw kasi ang ina ng tumawag sa isang ospital sa Metro Manila. Kinatanghalian noong araw rin na iyon, tumawag uli ang scammer dahil namatay rin daw ang kanyang tito sa isang ospital naman sa San Carlos City. Problema raw, hindi raw pwedeng ilabas ang bangkay ng kanyang tiyuhin dahil hindi pa nila mabayaran ang hospital bill. Kaya binigyan muna ng punerarya ang lalaki ng perang pantubos na umabot sa 23,700 pesos. Nang kukunin na ng punerarya ang bangkay sa ospital, wala raw itong record doon. Para kami na ito may sir Hindi na namin nakuha na ng identity, pati yung house bill sa Vimeo, hindi na namin natanong. Paalala naman ng pulisya, maging mapanuri sa mga nakakausap o nakakatransaksyon para makaiwas sa ganitong insidente. Nagsagawa ng sunod-sunod na anti-illegal drugs operation ang Nueva Ecija Police Provincial Office. Sa loob ng 5 araw, mula sa iba't ibang bayan at lungsod, mahigit 4 na po ang kanilang naaresto. Kabilang dyan ang isang minor de edad.
Umabot sa 300 gramo ang nasabat na hinihinalang shabu na tinatayang 2.5 million pesos ang halaga. Nakapiit na sa iba't ibang istasyon sa lalawigan ang mga naaresto na mahaharap sa reklamong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala silang pahayag. James Paulo Yap ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado naman ang isang lalaki sa isinagawang buy-bust sa barangay Salitran 2 sa Dasmariñas, Cavite. Nasabat sa sospek ang 16 na sachet ng umano'y hybrid marijuana o kush at 37 cartridge na nagkakalaga ng mahigit sa 800,000 piso. Nabawi rin ang marked money na ginamit sa operasyon. Walang pahayag ang sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Happy Monday mga mare at pare! Weekend kilig ang hatid ng mall tour ng mga bida ng Everything About My Wife. Hiyawan ang sumalubong kina Dennis Trillo, Sam Milby at Jeneline Mercado sa kanilang pagbisita sa Bulacan. Pati na sa Pampanga. Alay nila sa fans ang kilig performances. Bago pa yan, naglibot din ang Denjen sa ilang mall sa Caloocan at Quezon City. May ilang fans nga na sa kanila pa mismo nakabili ng Everything About My Wife tickets na mapapanood na this Wednesday. Kilig overload din sa fan meet ng prinsesa ng City Jail lead stars na sina Sofia Pablo at Allen Ansay sa Laguna. Bukod sa awaited performance, nakipag-bonding din ang Team Jolly sa kanilang supporters. Dahil amusement park ang venue ng fan meet, hindi rin pinalampas ni Sofia ang ilang rides. Walang basihan at budol daw ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Kasunod ito ng mga bagong banat ng dating Pangulo na ang impeachment sa bise ay paraan upang gibain siya sa eleksyon 2028. Balita ang hatid ni Mav Gonzalez. Kumbinsido si dating Pangulong Rodrigo Duterte na inimpeach si Vice President Sara Duterte dahil ginigiba ito para sa 2028 presidential elections. Ilang ang gustong tangtangon si Inday, pamuliti ka ba? Kay pagkahuman god ni Marcos, ug manaog siya, ug di siya magdiktador, may naagi ikapulit. Wala sila ikapuli o ang kontra nila si Inday. Why pildi si Inday? Huwag mo daw. So, karon pa lang gusto nilang piangan. Pinalaga ng Malacanang ang mga pahayag ng dating Pangulo. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang basehan at katawa-tawa ang mga pahayag. Isa na naman daw itong budol mula sa ani one-man fake news factory. Gaya raw ng laging ginagawa ng Administrasyong Marcos Jr., susundin nila ang konstitusyon, rule of law at gagalangin ang karapatang pantao. Tugon ni Bersamin sa komentong diktador, sa ilalim ng Administrasyong Duterte nga aniya, ikinulong ang mga kritiko ng gobyerno at basta-basta pinapatay ang tao. Si Senate President Chis Escudero nanindigang hindi sila pwede magsimula bilang impeachment court habang nakabreak ang Senado hanggang Hunyo. Payo ni Escudero sa House Prosecution Panel, imbis na manggigil sila at madaling magsimula, mag-aral na lang sila. Asikasuhin nila yung pagkalap ng ebidensya. Nakakahiya kung hindi nila magagawa yan sa takdang panahon. Sa haba ng panahong dapat sila naghanda na. Sagot ni House Prosecutor Representative Joel Chua, naghahanda rin po kami at hindi naman po kami gigil. Nire-respeto namin kung ano man po ang magiging desisyon o pasya ng Senado, lalong-lalo na po ng ating Senate President. Pero kung magdesisyon ang Korte Suprema na isagawa kaagad ang trial, tatalima ba ang Senado? Pagbobotohan niya ng Senado, kung ako ang tatanungin, dapat may mabigat na dahilan para hindi yan sundin ng Senado kung sakasakali. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang Office of the Solicitor General na tumatayong abogado ng Senado, wala pa raw nakukuhang resolusyon mula sa Supreme Court para magkomento sa mga petisyon kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Respondent ang Senado sa 2 petisyon para pigilan ang impeachment trial.
Una nang pinagkukomento ng SC ang Senado sa naunang petition for mandamus o apela para simulan na agad ang impeachment trial. Sabi ng Solgen, bumuno sila ng special teams para tutukan ang mga nasabing petisyon at inihanda na mga isasagot ng mga respondent. Nanumpa na bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office si Jay Ruiz. Pinalitan ni Ruiz si dating Secretary Cesar Chavez na nagpasa ng resignation noong February 5. Kasama ni Ruiz sa kanyang oath-taking ang kanyang pamilya. Direktiba raw sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos na iparating sa taong bayan ang mga proyekto at mensahe ng administrasyon. Mataas din daw ang prioridad para labanan ang paglaganap ng peking impormasyon. Ipinakilala rin ni Ruiz ang bagong Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro. Siya raw ang maglilinaw sa mga issue na kailangan linawin, pero si Pangulong Marcos pa rin daw ang pangunahing tagapagsalita ng pamahalaan. Sabi ni Castro, katotohanan lang ang ilalabas ng PCO at hindi anya mga intriga na walang ebidensya. Eto na ang mabibilis na balita. Aabot sa halos 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa magkasunod na drug buy-bust operation sa Barangay San Isidro sa Taytay, Rizal. Unang naaresto ang isang lalaki na kuhanan ng umunay shabu na may halagang mahigit 400,000 piso. Ayon sa mga pulis, sa Taguig nang galing ang supply ng suspect. Paliwanag ng suspect, dati na siyang nakulong dahil sa iligal na droga at nagbenta lang ulit dahil sa kahirapan at impluensya ng mga kaibigan. Sa parehong barangay, naaresto rin ang 2 pang tulak umano ng iligal na droga. Nasabat sa kanila ang umunay shabu na halos 500,000 piso ang halaga. Depensa ng mga suspect, hindi sila magkakilala at hindi rin sangkot sa kalakalan ng iligal na droga. Mahaharap ang mga naaresto sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Taguig naman, arestado ang isang tricycle driver dahil sa pagbebenta ng iligal na droga. Nasabat sa kanya ang mahigit 50 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang mahigit 300,000 piso. Nakuha rin sa kanya ang isang 9mm pistola na may 4 na bala. Hindi itinanggi ng suspect ang mga paratang. Ngayon lang daw niya pinasok ang ganitong kalakaran. Isinanglaling din daw sa kanya ang nakumpiskang baril. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal possession of firearms. Kuha yan sa dashcam ng isang sasakyan sa C5 northbound sa Taguig. Kitang nakaupo sa harang ng tulay at nagmamasid ang isang batang lalaki. Ilang sandali lang, tumawid siya at may hinablot sa bukas na bintana ng isang utility van. Tumakas ang bata, bitbit ang isang cellphone. Sa CCTV sa Barangay East Rembo, nahagip ang bata kasama ang isang lalaki na hawak na ang tinangay na cellphone. Nakuhanan din sila na papunta sa direksyon ng Pasig at Pateros. Ayon sa pulisya, walang nagpa-blotter ukol sa insidente. Pero dahil maraming residente ang nagreklamo tungkol sa insidente, hinahanap na nila ang nahulikam na snatcher pati ang kasamahan niya. Arestado sa Antipolo City ang isang dating barangay tanod sa Maynila na nangmolestya umano sa 4 na menor de edad. Sa hiwalay na operasyon, arestado rin ang isang lalaki dahil naman sa panggagahasa umano sa menor de edad niyang anak. Itinanggi ng mga akusado ang mga paratang. Balitang hatid ni EJ Gomez, exclusive. Mga pulis ng Antipolo kami, binabahan ulit ng warrant of arrest sa kasong qualified rape. Sa bisa ng arrest warrant, nadakip ng Antipolo Police ang 50 anyos na lalaking ito dahil sa kasong panggagahasa ng menor de edad niyang anak. Ayon sa pulisya, naganap ang pangahalay taong 2018 sa nooy 12 anyos na biktima. Naaresto raw ang akusado noong 2020 pero na-dismiss ang kaso dahil sa hindi pagdalo ng biktima sa mga pagdinig, kaya't nakalaya siya noong Pebrero 2022. Mula noon ay nagtago na raw ang akusado ayon sa pulisya. However, nung itong minor complaint natin nung nakahingi na siya ng tulong, na-revive ulit yung kanyang complaint against sa kanyang sariling ama kung kaya nalabasan ulit ito ng warrant of arrest. Naglabas ulit ang korte ng arrest warrant laban sa akusado noong October 2022. Ang akusadong si alias Al, mariing itinanggi ang paratang. Aniya, dinidiin lang daw siya ng kanyang hipag dahil sa away sa bahay. Wala pong katotohanan, wala pong pangyayaring ganun. Dahil sa bahay, kaya ginagawa nila ako ng kwento. Po yung anak ko kasi bata pa kaya na
Para nasusulan lang po kasi. Nahaharap ang akusado sa kasong qualified rape na walang nirekomendang piyansa. Arestado rin sa Antipolo ang 56 anyos na lalaking ito dahil sa pangmomolestya umano sa 4 na menor de edad. Sa record ng pulisya, taong 2011 nang maganap ang krimen. Yung ating pong arestado ay may 4 na warrant of arrest kung saan ito ay yung acts of lasciviousness. Yung 5 kaso niya ay complaint ng 4 na magkakaibang minor de edad sa paghihipo niya. Taong 2012 nang ilabas ng korte ang arrest warrant laban sa akusadong si alias Hill. Nagtagura ang akusado mula noon at nanirahan sa Tondo, Maynila, kung saan nanungkulan siya bilang barangay tanod. Sabi ng akusado, walang katotohanan ang paratang na panghihipo niya sa mga biktima. Di rin daw siya nagtago. Wala po akong ginagawang ganun. Trabaho lang po ang hinahanap ko, kaya ako umalis doon. Aniya, napag-initan lang din daw siya bilang isang tanod. Kasi po may mga sinasawi kami mga kabataan doon na yung mga pasaway, siyempre yung karpyo, ayaw sumunod. Ayun, kaya nila ako siguro dahil doon. Sa custodial facility ng Antipolo Component City Police Station nakadetain ang lalaki. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Arestado ang isang lalaki sa Oslob, Cebu matapos umano niyang pagtatagain at mapatay ang kanyang ama at kapitbahay. Cecil, ano ba nangyari? Rafi, iniimbestigahan pa ang punot dulo ng krimen. Pero nakita raw ng kapatid ng sospek na may dala itong itak at kalaunay nakita na ang mga katawan ng mga biktima. Yan at iba pang may init na balita hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Sugatan at nakagapos sa loob ng ambulansya ang lalaking yan matapos arestuhin ng pulisya sa Oslob, Cebu. Ang 23 anyos na lalaki itinuturong pumatay sa kanyang ama at kapitbahay gamit ang itak. Nadatna ng kapatid ng sospek na tadtad ng taga ang kanyang ama. Pati na rin ang 75 anyos nilang kapitbahay. Hustisya ang hiling ng kaanak ng nasawing kapitbahay. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang sospek na dinala sa isang pagamutan sa Cebu City. Inaalam pa ang motibo ng krimen. Arestado naman ang 5 lalaki sa Cebu City matapos masangkot sa rambol sa barangay Kamputhaw. Base sa investigasyon ng pulisya, nag-iinom sa loob ng isang disco bar ang 2 grupo ng mga lalaki. Maya-maya bigla na lang daw hinampas ng isang lalaki ang taga-kabilang grupo ng helmet. Doon na sila nagkainitan at nagsuntukan sa labas ng bar. Inihahanda na ng pulisya ang isasampang reklamo laban sa mga sangkot na tumangging magbigay ng pahayag. Wala pa ring pahayag ang may-ari ng bar. Nico Sereno ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinasabugan ng granada ang isang police mobile sa Kabakan, Cotabato. Bago niyan, may hinabol daw ang pulisya na isang kahina-hinalang lalaki na dumaan sa checkpoint. Nakatakas daw ang lalaki at nang pabalik na ang mga otoridad, may naghagis ng MK2 grenade sa kanilang police car. Sumabog yun sa bandang gasoline tank sa ilalim ng sasakyan. Ligtas naman ang 3 pulis na sakay nito, pero 2 sibilyan ang sugatan sa pagsabog. Patuloy na hinahanap ang sospek na dati na umanong nakulong. Nakisaya sa basaan, kantahan at sayawan ng ilang K-pop superstars sa 2-day Water Bomb Manila 2025. Kasama rin sa festivities si Sparkle singer Thea Astley na todo bigay sa kanyang production number. Yan ang latest ni Nelson Canlas. Are you guys ready? Pasabog ang Day 1 ng Water Bomb Manila 2025. Mapapa what a blast sa performance at ni Chanyeol. Naging pang naki-water splash sa audience. Ang ilan ngang fans, tinawag ng kababayan ang EXO member dahil sa madalas niyang pagbisita sa bansa. 필리핀 오는 He really likes visiting Philippines because since he gets good energy from the Filipinos. So, and unstoppable naman si Baekho sa kanyang sizzling set.
Habang perfect namang pang-beat the heat ang water splash ni VI na sinamahan pa ng kanyang hot dance moves. Game ding nakisaya si Running Man Korea star at singer na si Kim Jong-kook. Girl power domination is real din sa kaliwat ka ng performances ni na Hwasa, Kwon Yoon-bi, Lee Chae-yeon, at Stacy. All-out energy as opening act naman si The Clash alumna and sparkle artist Thea Astley na pinerform ang kanyang debut single na at ilang pang hip-hop songs. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mahigit 2 buwan na mula na ipagbawal ang pogo sa bansa pero nananatili pa rin daw sa bansa ang mga leader nito. Hanggang 1 taon naman ang nakikita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na mapapaalis na nila ang lahat ng pogo hub sa Pilipinas. Balitang hatid ni Katrina Son. Huwag magtaka kung patuloy pa rin ang scamming activities, ayon kay Senator Win Gatchalian. Aniya, kahit patuloy ang pagde-deport sa POGO workers, may mga leader ng POGO na nasa bansa pa rin daw. Ano pong pagkukulang? Bakit yung mismong mga boss, nasa labas pa rin, nakakagawa pa rin ng mga ganitong aktibidad, illegal na aktibidad, ba't hindi sila nahanap? Yung iba dito ay pumasok sila dito ng gamit yung kanilang working visa. Yung iba ay nagtatago. Mga nanatili dito. Ito yung ayaw bumalik ng China kasi mahigpit ang China. Piiwas sila dito at ang kasamaang palad, nagkikidnap sila, gumagawa pa rin ng hindi magaganda, gumagawa pa rin ng krimen. Sila yung mga nasa likod nitong mga maliliit, yung mga pocket na scamming activities. Batay raw sa impormasyong natanggap ni Gatchalian, ilang POGO bosses daw ang gumagawa na ng ibang krimen. May nabalitaan lang ako kahapon na mayroong mga pogo bosses na nandito pa. At nangkikidnap sila ng mga isa't isa. Pati may isang batang nakidnap na nabalitaan ko kahapon na konektado rin sa pogo. Sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, kilala raw nila ang pogo bosses at mga personalidad na nasa bansa pa rin. We've been conducting almost non-stop mga rescue, mga raids since February 13th. No? So in the next few weeks, probably you'll be able to identify other members sa mga Chinese kidnapping syndicate sa mga ito. At sa tulong ng NBI at saka ng PNP, I'm sure manu-neutralize din po mga ito. Tuloy naman daw ang operasyon nila kontra POGO. Mahigit 2,000 POGO workers ng araw ang naideport. So roughly may mga, kung tama ang datos na nabigay sa atin ng iba't ibang mga ahensya, meron pa pong humigit kumulang 10,650 na mga POGO-related foreign nationals na nandito sa Pilipinas. Sabi ng PAOK, binibigyan daw nila ang kanilang ahensya ng 8 buwan hanggang 1 taon para tuluyang maalis ang lahat ng POGO hub sa bansa, katuwang ang PNP, NBI at Bureau of Immigration. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May slowdown o pagbagal na sa mga naitatalang kaso ng dengue sa bansa ayon sa Department of Health. Batay sa datos ng kagawaran, 15,134 ang naitalang kaso mula January 19 hanggang February 15. Mababa yan ng 5% kumpara sa 15,904 cases noong January 5 hanggang 18. Sa kabuuan, mahigit 43,000 dengue cases na ang naitala ngayong taon as of February 15. Nangunguna pa rin ang Calabar Zone na may mahigit 9,000 cases, 7,551 sa NCR habang may 7,362 cases sa Central Luzon. Ayon sa DOH, malaking tulong sa pagbaba ng mga kaso ang pakikiisa ng publiko sa paglilinis, pagsira sa mga pinamumugara ng mga lamok at pagsasagawa ng misting o fogging. Ilulunsad naman ng DOH ngayong araw ang alas 4 kontra mosquito. Yan ang sabay-sabay na paglilinis ng mga komunidad mamayang alas 4 ng hapon para puksain ang mga pinamumugara ng lamok na may dalang dengue. Makikiisa sa kampanya ang ilang lugar sa Quezon City.
Iloilo, Antique, Aklan, Guimaras at Negros Occidental. Gayun din sa Davao, South Cotabato, Sultan Kudarat, Lanao del Norte, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Sarangani at General Santos City. Update tayo sa lagay ng panahon kung saan binaha ang ilang bahagi ng Sorsogon at Palawan kahit walang bagyo. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Sir Rafi, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay sa Balitang Hali. Opo, posible po ba magpatuloy yung pag-ulan sa Sorsogon at Palawan sa mga susunod na araw? Sa ngayon po, nakikita naman natin na for today, magandang panahon naman sa may bandang Sorsogon and Palawan, although possible yung chances na mga light rains o thunderstorms. So nakikita natin sa mga susunod na araw, kung sa may around Palawan area, may kita naman natin yung pagbuti na ng panahon maliban lang sa mga chance na may hinang pag-ulan. And then pagdating naman po sa may bandang Sorsogon or sa Bicol region by around tomorrow o sa mga susunod na araw, possible naman maging maulan, cloudy skies with light rains naman. Ito ay dahil sa amihan naman po. Sa akin po ba may namomonitor kayong sama ng panahon sa labas ng PAR? Sa kasalukuyan, wala naman tayo namomonitor, NPA or bagyo sa loob or malapit sa PAR po. Nasa huling linggo na po tayo ng Pebrero. Hanggang kailan po kaya ang amihan? Ngayong base din sa historical record natin, yung amihan possible tumagal ng 2nd to 3rd week of March po. Okay. So i-anunsyo nyo yan. Anong pamantayan po bago i-anunsyo yan? Apo, titingnan po natin yung position po ng mga high po natin and then check din po natin kung titingnan din natin yung mga temperatura po sa iba't ibang bahagi din po na ating bansa. Okay. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po. Si Veronica Torres ng Pag-asa. Sa ikalawang bahagi ng Visayas leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series na ginanap sa University of San Carlos sa Cebu at Silliman University sa Dumaguete. Binigyan diin ang tamang pagboto at paggamit ng social media pages para sa Eleksyon 2025. Balitang hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Maaga pa lang lumagda na ang mga estudyante ng iba't ibang paaralan sa Cebu sa Panata Wall na inilagay sa University of San Carlos. Tugon yan sa panawagang labanan ang fake news. Bago sila nakinig sa Visayan leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series. What is alarming is that this infodemic is just as pervasive, just as deadly as that coronavirus strain. Bukod sa tamang pagboto, itinuro sa lecture series ang mabuting paggamit ng social media pages. Use it for your advocacies to help other people make wise decisions sa kung sino ang leader na iboboto nila. Let our vote swing in the direction of a nation, of a world where we can all be proud of. You guys, you're determining your future. Remember your why. Why do you show up and why do you win the day? Last stop ng Visayan leg ng lecture series ang Silliman University sa Dumaguete City. Kailangan natin pumili ng mga tamang kandidato. Baka ito na ang panahon para maglagay tayo ng mga leader na totoong gagawin ang kanilang mga ipinapangako. As voters, of course, it is our responsibility to see beyond campaign promises and online narratives. This is why voter education is critical. It is essential that Filipinos, especially the youth, are well-informed, engaged, and empowered to make responsible choices. This GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo series aims to help educate all of us on why we must take our role in elections seriously and what we can do to arrive at informed choices. Host ng programa, si 24 Oras segment host at GMA Synergy sportscaster Martin Javier. Nag-perform naman si The Clash Season 4 Grand Champion Marian Osabel. Nico Sereno, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napansin muli ang dancing skills ni Filipino content creator Nayana Guerrero.
Ang kanya kasing dance cover sa collab song ni na BTS member J-Hope, Don Toliver at Speedy, ginaya mismo ni Hobie. Oozing with charm ang K-pop idol habang piniflex ang kanyang smooth dance moves. Napakomment pa nga si Nayana sa TikTok video ni J-Hope ng "Yeah!" Ang dance cover ni Hobie mayroon ng mahigit 18 million views at 4.9 million likes. Speaking of BTS, 106 days na lang matatapos na ang military enlistment ni BTS member V. Ang kanyang latest Instagram post, looking dashing si Sergeant Kim Tae-hyung, suot ang military uniform habang abala sa kanyang duties. Ifinlex din ng K-pop superstar ang kanyang macho figure habang nasa gym. Si Yusu naman ang mensahe niya sa Army. Kasabay na made-discharge ni V sa June 10 ang co-member niyang si RM. Huli kam ang salpukan ng dalawang motorsiklong yan sa Talisay, Cebu. Kahit sa ibang anggulo, kita ang lakas ng impact ng banggaan kaya tumilapo ng parehong rider. Base sa investigasyon, beating the red light ang isa sa mga motorsiklo kaya nasalpok nito ang isa pang motorsiklo na papaliko noon. Nagtamo ng sugat ang dalawang rider. Nagkaareglo na raw sila. Ito ang GMA Regional TV News. Pinambangan ng riding in tandem ang isang lalaki sa Zamboanga City. Narinig na lang daw ng mga taga-barangay Divisoria ang 2 putok ng baril. Target pala nito ang 40 anyos na lalaki na palabas noon sa bahay nila sakay ng kuliglig. Ayon sa pulisya, malapitang binaril ang biktima ng gunman na tumakas ang angkas ng motorsiklo. Sabi ng ina ng biktima, wala siyang alam na kaaway ng anak. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa ika-80 anibersaryo ng Liberation of Manila mula sa pananakop ng mga Hapon. Sa Manila American Cemetery and Memorial sa Taguig, inilala ng Pangulo ang kagitingan ng libu-libong Pilipino at Amerikanong lumaban sa Battle of Manila noong 1945. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, nabuo ang anyay unbreakable bond ng mga Pilipino at Amerikano dahil sa kanilang kooperasyon noong World War II. Kinilala rin sa naturang programa ang ilang Pilipino at Amerikanong war veteran. Mahigit 100 obrang itinampok sa Asian Cultural Council Auction 2025 sa Leon Gallery Fine Arts and Antiques sa Makati City. Kasama riyan dambana ni Vicente Manansala, Family United ni Ramon Orlina, a standing female bulol mula sa Ifugao at iba't ibang obra ni Fernando Amorsolo. 100,000 pesos ang starting bid sa pinakamurang artwork habang 18 million pesos para sa pinakamahal. Layo ng auction na matulungan ng Filipino artists na mapalawak ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng pag-aaral sa ibang bansa. Ayon kay Asian Cultural Council Chairman Ernest Escaler, nasa 200 artists na ang kanilang natulungan. Target nila na makapagbigay ng 6 na grants mula sa 70 applicants ngayong taon. Maghahain ng formal na reklamo si PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Nicolas Torre III laban sa isang vlogger na nagpakalat sa social media na siya ay naospital umano. Sa Facebook post ni Torre, ibinahagi niya ang screenshot ng post ng vlogger na si Ernesto June Abines Jr. kung saan may litrato umano si Torre na nakaratay sa ospital. Peke raw ito, sabi ni Torre. Natanggal na ngayon ang post ni Abines at hindi na rin mahanap ang kanyang account sa Facebook. Ayon kay Torre, nag-alala ang kanyang pamilya at mga kakilala dahil dito. Bago maghain ng formal na reklamo, nauna niya itong inireklamo sa PNP Anti-Cybercrime Group. Nang makakuha ng search warrant, isinundi ito ng PNP ACG at CIDG kay Abines sa kanyang bahay sa Cebu City. Inuha nila ang mga electronic device ng vlogger para sa karagdagang ebidensya at pagsusuri. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Abines. Pagpapalakas sa relasyon at kooperasyon ng Pilipinas at Japan. Kabilang yan sa napag-usapan sa pulong ni National Defense Secretary Gilbert Teodoro at bumibisitang Defense Minister ng Japan. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Rafi, nagkita nga sa Makati City sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at bumibisitang si Japanese Defense Minister Nakatani Gen.
para sa kanilang bilateral defense ministerial meeting. Tiniyak ni Teodoro na matatag at patatatagin pa ang pagtutulungan ng Pilipinas sa Japan na kapwa kumikilala sa rules-based international order at malayang Indo-Pacific region laban sa unilateral attempts ng ilang bansa gaya ng China upang baguhin ito. Nagpasalamat naman si Nakatani sa mainit na pagtanggap sa kanya ni Teodoro sa Pilipinas. Nagiging komplikado raw ang regional security environment kaya naman kailangan na mas palawigin pa ang ugnayan ng Pilipinas sa Japan. Sabi ni Teodoro, kabilang sa mga napag-usapan ng ukol sa seguridad ng rehiyon kasama ng East Sea at South China Sea. Malaki rin ang pasalamat ng Pilipinas sa Japan dahil tayo ang unang benepisyaryo ng overseas security assistance nila. Sabi ni Nakatani, 3 aspeto ang nais ng Japan na mapalakas sa defense cooperation sa Pilipinas. Una, magkaroon ng mas mataas na level ng operational cooperation. Ikalawa, magkaroon ng mas maigting na people-to-people exchange gaya ng mga nasa Wallace Air Station na nagtapos sa Japanese National Defense Academy. At ikatlo ay ukol sa defense equipment at technology cooperation. Kahapon, nagtungo sa Basa Air Base sa Pampanga at Wallace Air Base sa La Union kung saan naroon ang radar facility na bahagi ng loan ng Japan para sa Pilipinas. Itong kanilang Defense Secretary. Ayon kay Teodoro, mahalagang bahagi ng maritime domain capability at kailangan pa ron na mas maparaming radar na ilalagay sa iba't ibang parte ng bansa. Ang radar system sa La Union ay bahagi ng 5.5 billion pesos sa soft loan ng Japan sa Pilipinas para sa 4 na radar system. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Kung may monkey business, pangkat buhayan naman ang eksena ng isang pusa sa Maynila. Simple lang daw ang palakaran. No money, no cuddle. Aba, ready na ba kayo mag-invest? Walang pusa kalye sa pusang nakatira sa kalye. 5 pesos kung bet mong humimas. 10 pesos naman kung level up sa karga. Yan ang kwelang biro para sa pusang si Tiger. Tila nagiging resident pet ng araw ng isang building sa Malate kung saan siya madalas pakainin. Ang netizens, di raw magpabudol sa Tiger fee. At tanong nga ng ilan, magkano raw ba ang bayad kung gusto siyang iuwi? Viral ang video with 1.3 million views. Trending! Ang cute. Ito po ang Balitang Hani. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Sa ngalan ni Connie Season, ako po si Tony Aquino. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.